Thank you mga kaibon, mabilisang shoutout muna tayo bago tayo magsimula. Shoutout po dito kay Sir Edwin Lacosta. Shoutout po sa inyo, happy birthday po, salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Rex Gapos at sa Team Rera Sak Aviary ng Eastern Pangasinan. Shoutout po sa inyo, happy birthday po, salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Chris Bunda. At pinapa-shoutout ni Sir yung Bunda family na sina Ma'am Cathy Ramos, Chris of Bunda at sa Casey Mini Aviary ng Gagalangin Tondo. Shoutout po sa inyo, happy birthday po, salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Raymond Montalban ng Cainta. Shoutout po sa inyo, happy birthday po, salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Romnick de la Cruz ng San Aviary. Shoutout po sa inyo, happy birthday po, salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Edmar Gagkutara. Shoutout po sa inyo, happy birthday po, salamat sa panonood. At shoutout po dito sa asawa ni Sir na si Rowena, and then sa anak ni Sir na si James and Bichay, at sa pamangkin daw ni Sir na si Daco Juting. Shoutout po sa inyo, happy birthday po, salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir John Nino Binluan Castro ng Angry Birds ng Angeles, Pampanga. Shoutout po sa inyo, happy birthday po, salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir George Jamli ng Yugi Mini Aviary ng Muntinlupa. Shoutout po sa inyo, happy birthday po, salamat sa panonood. Thank you po mga kaibon. Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? For today's video mga kaibon, ang pag-uusapan natin yung mga naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang una na tanong sa akin ng kaibon natin, ang tanong, bakit daw ba merong mga infertile na itlog? Ano daw ba ang posibleng dahilan? Mga kaibon, disclaimer lang, ang isishare ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung bakit nagkakaroon ng mga infertile na itlog, ano ba ang posibleng dahilan? Mga kaibon, hindi po ako eksperto pagdating po sa ganito. Ngunit po, sasagutin ko po ang katanungan ng kaibon natin ng base lang po sa konti kong nalalaman. Alam nyo mga kaibon, merong mga posibleng dahilan kung bakit meron tayong mga itlog dyan sa ibunan natin na nagiging infertile po. Una, baka po hindi naging successful yung pagmate ng mga alaga nating ibon. Kaya po nagkakaroon ng mga itlog na infertile. Ano ba ang rason kung bakit hindi nagiging successful yung pagmate ng alaga natin? Baka po kasi nabubulabog, kaya po hindi nagiging successful yung pagmate nila. For example, halimbawa nagmate sila tapos bigla nating nakita and then nagulat yung breeder natin na nagme-mate tapos nagkalas yung dalawa. So isa po yan sa hindi naging successful yung pagmate ng mga alaga nating ibon. So yan po ang posibleng una na rason kung bakit meron tayong mga nagiging paitlog na infertile. Pangalawa, baka po wala sa kondisyon ang mga katawan ng mga breeder po natin. Kaya po meron silang mga itlog na infertile. Pangatlo mga kaibon, baka po kulang sa vitamins yung mga alaga natin. Kaya po nagkakaroon ng mga itlog na infertile. Alam nyo yung mga binanggit ko yan mga kaibon, isa rin po yan sa mga tumutulong para magkaroon ng mga itlog yung alaga natin na fertile. Dapat kasi pag nag-breed tayo, mas maganda yung katawan, talagang nasa kondisyon, and then yung pagbigay natin ng gulay and then vitamins talagang tuloy-tuloy. So doon sa gulay, mas maganda 4 times a week kung nagkakaroon na sila ng itlog. Sa vitamins naman, mas maganda araw-araw po. Kasi po, kahit papano, makakatulong po yan sa pagpapertile ng mga itlog ng alaga nating ibon. So, ito yung talagang hindi po naiiwasan kapag dating na po sa breeding. Talagang nangyayari po talaga yan na nagkakaroon po ng mga infertile na itlog.
Minsan kasi mga kaibon, may mga pagkakataon na halimbawa po kahit naman nagbibigay tayo ng mga vitamins or kaya naman gulay, minsan nagkakaroon ng problema doon sa tinuturo ko sa inyong tips, yung paggupit. Sobrang kapal ng balahibo sa puwetan. Kaya po mas maganda bago natin i-breed yung mga alaga natin, i-make sure natin na yung pinakang puwetan ng mga alaga nating ibon, triman natin ng konti, lalo na po kung talagang makapal yung balahibo sa may puwetan ng mga alaga natin. Mas maganda matriman natin yan para kapag nag-mate yung breeder natin, talagang pasok mga kaibon. So yan po ang posibleng rason at yan na po ang posible nating pwedeng gawing paraan para magkaroon tayo ng mga fertile na itlog. So gupitan nyo po yung pinakampuitan ng mga breeder natin. Mapaproven man yan or basal, mas maganda magupitan para talagang yung pag-antay ba hindi masayang. Minsan kasi sa experience ko, kahit kung hindi natin ginugupitan yung puwetan, minsan nagkakaroon naman sila ng mga itlog na 5, 3 ang merong laman. Pero kapag ginugupitan ko po yung 5, halos po lahat po yan merong laman. Lalo po kung nasa kondisyon yung katawan ng mga breeder natin, and then nagbibigay tayo ng vitamins at gulay, goods po yan mga kaibon pagdating sa breeding. So importante rin po yan na ginugupitan yung puwetan para hindi nasasayang din yung pag-antay natin. So yan po. Pangalawang tanong sa akin mga kaibon, paano daw ba mapaparami yung itlog ng mga alaga nating ibon? So ito po ang sagot ko po dito. Yung ibon kasi natin na inaalagaan, talagang ang pinakang normal na itlog kapag nasa kondisyon ng katawan, minsan nangingitlog po yan ng 7. Yung 7 yun na po ang pinakang mataas para sa karanasan ko sa pag-aalaga. Ewan ko lang po sa mga iba nating kaibon kung meron bang lumagpas na itlog na ganyan na talagang proven yung parisan. Kadalasan na i-encounter ko sa mga alaga ko, ang pinakamaraming itlog talaga 7. Pero minsan talagang 5 lang yung mga itlog nila. Kahit nasa kondisyon yung katawan, talagang halos 5 lang po talaga yung iniitlog ng mga alaga ko. So hindi po sila nangingitlog ng talagang sabihin natin na 12, tapos meron na laman lahat, mga ganyan. Wala po akong na-encounter pa na ganyan mga kaibon. Pinakamataas ko lang na na-encounter 7. Pero ang pinakang normal, kadalasan sa lahat ng nagiging breeder ko rito, 5. Yung talagang pinakang itlog po nila. So hindi po natin pwedeng kumbaga paramihin ng parami, kahit na siguro magkaroon ng tinatawag na second clutch yung alaga natin, hindi siguro mangingitlog ng ganong karami mga kaibon. So pwede siguro mangitlog yan 8 or kaya naman 7 or 6. Basta po ang nasa experience ko lang, 7 po ang pinakang marami. Normal na itlog talaga nila minsan 4 or kaya naman 5. Sa halos lahat ng naging breeder ko, yan lang po talaga yung iniitlog mga kaibon. So hanggang dito muna yung video natin. Sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at idea. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.